May nagtanong sa akin, Boss Ray, may nag-message po akin. Pwede ko po ba malaman kung totoo po to? Best regards. Baka nakakalimutan mo, nagbigay ka ng personal info mo, guarantor mo, IDs at selfie mo para makautang ka. Huwag mo hintayin na gamitin ng kumpanyan tong info mo at IDs mo para iutang ka sa lahat ng online lending. Malulubog ka sa utang. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan na po, sabi ko na. Ano, itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, wala na patumpik-tumpik. Talagang rektahan na, diretsahan na. No, yung kanilang mga pangwawalang niya. Dati ho, haka-haka lang natin, di ba, na nagkakautang kayo sa ibang, abusadong online lending apps din, di po ba? Tinatanong nyo rin ho sa akin kung gano'n na nangyayari. Ngayon, sinasabi na ho. Dati, ang mga pananakot po niyang mga yan is pagdadala sila ng pulis, NBI, sheriff, di ba? Papabarangay kayo, didemanda kayo. No, meron silang tumatawag na pulis, may magpapanggap na abogado. Yun po yung mga pananakot nila. Mumurahin kayo, ipopost kayo sa social media. Ayan, iba na ho ngayon, no? Talagang sobra ng walang yahan. Which is napakalaki po ng epekto nito sa inyong credit standing. Totoo po yan. No? Isasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Kasi walang yahan na ho talaga. No, hindi ko alam kung sino mga advisors nitong mga bugok na to Grabe ho, no? Sige ho, imahin ho natin. Sabi nyo may nag-message sa inyo, no? Tinatanong nyo kung totoo. Okay. Ito po, ang sabi nga, baka daw nakakalimutan nyo na nagbigay kayo ng personal info, guarantor, IDs, and selfie para makautang ka. Tama naman. Kasi, kung hindi naman ho kayo magbibigay ng personal information po ninyo, no? Tapos yung hinihingi nila na ID, tsaka na selfie, hindi naman kayo makakahiram talaga. Tsaka ito ho yan pagkahud kayo ng hiram sa mga legitimate na pautangan, no? Kagaya ng bangko, ng financing, tsaka ng lending. Kailangan ho talaga yan, fully detailed yan. No, kompleto yun. May, may personal information, may work information, marami ho klase hingin sa inyo. Meron pa yung proof of identity, proof of income, marami ho inihingi yan. No? Kasi ho, kailangan yung mga information na yon at documentation na yon para ho ma-evaluate nung legitimate lending, financing at bangko na yon kung magkano ang ipapahiram sa inyo, magkano ba kakayanin mong amortization, di po ba? Kaya nyo na ba talagang magbayad mentally and financially? No, yun ho ang mga hinihingi talaga. Okay. Ngayon, dito sa mga bugo at abusadong online lending apps na to, tingnan nyo ho hinihingi. Basic information, no, yung personal lang, ID, selfie, di po ba? Yun lang ang hinihingi niyan. Yung sinasabing guarantor dito, hindi pa nga guarantor to kasi nakaw lang nito sa sa cellphone po ninyo, doon sa contact list po ninyo, di ba? Kasi nga binigyan nyo ng permission. Kasi hindi naman magtutuloy yung inyong application kung hindi nyo naman bibigyan ng permission. Di po ba? That's the bitter truth po. Excuse me po. Ngayon, bukod dun sa sa personal information na nabibigay at dun sa ninakaw nilang contact details, nanakawan pa kayo ng ng ibang information, tsaka access. Pati location nyo, alam yan. Okay? Bukod doon, pati ho yung yung mga emails po ninyo, na-check niyan, pati po sa social media, na-check niyan. Okay? Yun ho ang mahirap sa mga yan. Okay? Tapos eto, nakita nyo Dati ho, puro panakot yan, didemanda kita, papabarangay kita. Diba? Eto, matindi ngayon. Sinasabi na ho talaga nila yung totoo. Talaga ipinangungutang kayo sa iba. O, di po ba? Hindi naman ho kasi malayong mangyari yun. Bakit? Kasi ho, maraming mga kapatid yan. Kung naaalala nyo po, yung na-revoke before, na-revoke po ito may 7 ola yun. So, nakabalik, di ba? O, nasa na naman, nasa recorded online lending platform na naman siya. So, ibig sabihin, patuloy na naman ang kasiyahan yung bugok na yan. Ang masakit po dun, accessing at submitting entity yan ng CIC. Di po ba? Which is napakasakit on the part ng kliyente. Kasi okay lang naman sana na mailagay yung basic information mo sa CIC kung talagang at fault ikaw, hindi ka talaga nakapagbayad.
Ikaw talaga yung naging dahilan kaya hindi ka nakapagbayad. Di ba? Pero kung ikaw nilapastangan ka, sinalbahe ka, inabuso ka, di ba? Winalangya ka, kaya ka hindi ka nagbayad, no? Kasi nga, sinalbahe ka na eh. Kung yun ang magiging dahilan, abay hindi naman yata tama yun. Kaya ho nung last Senate hearing, nung sinabi po nung taga-SEC na isa yun sa in-implement nila na kailangan maging member ng CIC, lahat ng online lending platforms. For me, medyo tagilid ako doon sa ganun. Wala naman ng problema kasi tama naman talaga. Okay? Tama naman talaga na kailangan member ka kasi batas yun eh. Kaya lang dapat yun, nilagyan nila ng mga safeguards. No? Kasi, kagaya na sinabi ko kanina, kung ang dahilan yan, kaya na ilagay yung basic information yan, lalo yung negative, no? Kung inabuso yan, kung winalangyaya, kung hinaras yan, diba? Kung yun ang dahilan, tama ba? Legitimate ba yun? Kasi hindi naman malalaman ng ibang mga accessing entity yun eh. Alam ba nila na inabuso yung nanghiram na yun? Kaya hindi nakabayad? So sira na ngayon yung credit score niyan, yung credit standing niyan. Diba? So ano pa mangyayari diyan in the near future? Makakahiram pa ba yan? Yes, there's a possibility na kung medyo mataas ang risk appetite nung hihiraman niya, paano kung hindi? Diba? Kasi may mga pangarap tayong lahat, diba? Gusto natin magkaroon ng sariling bahay, gusto natin magkaroon ng sariling sasakyan. Yun yung tinitignan ng ibang mga lending institution, financing institution, tsaka ng mga bangko eh. Paano kung may marka ka ron? Diba? Paano kung may record ka? Yun ang masakit doon. Yun ang nagiging epekto niyan. Yung iuutang ka sa ibang mga abusadong online lending apps din ng mga kapatid niya at mga kakilala pa niya. Kasi pansinin niyo yung mga messages niya mga yan, pare-parehas. Di ba? Pati yung approach nila pare-parehas. So, ibig sabihin, sila rin ang kumbaga, nag-uusap-usap kung paano nila wawalang yung mga kliyente nila. Okay? Let us accept this po, no? Tayong mga nanghihiram, no? Yung mga kliyente po na naaabuso nito mga bugo at abusadong online lending apps na yan. No? Na i-accept natin na talagang sila puro walang nga. Kaya ako lagi kong sinasabi sa inyo, kung hindi nyo naman talaga kailangan, huwag na kayong manghiram dyan sa mga bugok na yan. Okay? Kung talagang, let's say, nagipit kayo, baka meron kayong kakilala, kamag-anak, kaibigan, dun kayo manghiram. Ako hindi balik kung magkaroon ng utang na loob dun kaysa dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to eh. Di ba? Ngayon, kung malaki-laki talaga ang kailangan po ninyo, dun kayo. No, sa mga bangko manghiram, sa financing manghiram. Kasi sila, i-evaluate talaga kayo kung talagang may kakayahan na kayo. No? Kung kaya nyo na mentally at saka financially bayaran yung inyong responsibility. Kasi responsibilidad po ang utang. Kaya nga ako, lagi yung sinasabi sa inyo, di ba? Pagka nakahiram kayo, bayaran nyo po. Okay? Kaya dyan din, sa mga abusado online lending apps na yan, nalubog na kayo, di ba? O di pag-ipunan nyo, tsaka nyo bayaran. Kasi responsibility yan eh. Hindi po pwedeng i-neglect yan. Okay? May mga, may mga, tawag dito, may mga consequence talaga yan. Lalo, kung yan, sa bangko ka ng hiram at medyo malaki na hiram mo, definitely talaga yan. Magkakaroon yan ng mga legal actions. Yun, maniwala ako. Pero yung halagang 500 pesos, 200 pesos, 1,000 pesos, legal action, estafa, abay, katarantaduhan yan. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. No, talagang tinatakot lamang kayo ng mga bugok na yan. No, kaya ako sa inyo, talagang pag-isipan nyo maigi. Kasi, our basic information or yung information po natin is very important. No? Kagaya niyan, nalubog na kayo. O, kung yan, accessing entity, submitting entity ng CIC. Ibig sabihin, no, lahat na ng mga kakilala niya ng mga online lending apps na iutang na kayo. Di sirang-sira na kayo. Pagka, tinignan yan sa, credit history ninyo. Di ba? So, paano ngayon kung gusto nyo masunod yung, kumbaga, ma-attain yung pangarap nyo magkaroon ng sariling bahay?
magkaroon ng sarili sasakyan. Di ho ba? O kung gusto nyo magkaroon ng negosyo, di ba, pandagdag puhunan, paano kayo makakahiram sa mangko niyan? Yun ho ang masakit dyan. That's the bitter truth. No, kaya ho ako sa inyo, ingatan nyo po. No, kung talagang hindi kailangan, ulitin ko, huwag nyong hiraman. Kasi aabusuhin lang kayo niyan. Tapos, ako naman ho, I have a request, no, sa SEC na lagyan po ng safety nets or additional features yung na hindi lang basta-basta maire-report yan, no, sa mga tawag dito sa CIC, no, kasi ang dali ho mag-report pagka nag-pass due yan, talagang i-report lang yan. So anong rason bakit nag-pass due, diba? Kung sa mga legitimate na lending financing wala namang problema, i-report mo lang talaga yan paano doon sa mga bugo katabusadong online lending apps? Paano kung sinalbahin yung kliyente kaya hindi nakabayad? Diba, kawawa naman yung pobre. Yun lang po ang request ko sa SEC na pag-aralan maigi ano ba yung magiging kumbaga may additional siyang safety feature na hindi siya mailalagay doon pag ganito. Hindi ko alam kung paano gagawin yun. Siyempre, kayo po sa SEC at sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kayo po ang may may forte dyan. Ako lang po is nagbibigay lang ako ng suggestion. Huwag nyo naman masamain kasi gusto ko lang mapaayos yung ating mga kababayan na naaabuso ng mga bugok at abusadong online lending apps. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.